Iba kasi yung molde mo bilang kontrabida, no? Para kang, in a way, yung itsura mo, para kang bida. Kasi noon, ang package mo parang Steven Seagal eh. Yes. Ponytail ka eh. Yeah, Matigas. one kasi it was my idea or kami ni Ipe na pagpasok ko ng screen gusto ko mag-isip yung tao kung kontrabida ako or bida. Kasi dati pagka lumabas sila Max Alvarado naka jacket na maong. Naka rubber shoes. Alam mo na. Tapos si bida disente. O sabi ko parehuin nating magsuot ng disente. Designer para ano nangyari after ginawa namin yon, nagkontrabida na si Edu Manzano, si Miguel Rodriguez, 'di ba? Nawalan na ako ng trabaho, puro guwapo na. So parang basically, parang Miami Vice ka gano'n. Yeah, yun ang ginawa namin. Miami Vice concept, that concept. Ayun. So nag-click ka agad nung time na yon. At dumami rin ang trabaho ng ibang tao. Yun nga sila Manzano and bago yung molde, no? Yes. What's good about being a kontrabida? Maraming roles. Maraming roles na pwede mong gampanan. Hindi lang yung pagagalitin mo yung tao. Alam mo, sabi ko nga siguro nga kung nagpapaiyak yung mga tao, yung dramatic actors nagpapaiyak, sabi ko, ganun din kaya kahirap pagka nagkontrabida. Kasi movie goer ako noon eh. So nung nanonood din ako, kaya nga nung nakasama ko sila Christopher De Leon, fan ako. Sinasabi ko kay Christopher De Leon, kaya ako nag-artista dahil sa mag-aambisyon ako maging artista katulad mo. Pero hindi ko kaya yung Christopher De Leon. But the tendency of being there in show business was ikaw ang dahilan, sinabi ko kay Christopher. Siya inspiration. Yeah. Ano sabi niya? Ano sabi niya sa'yo? Tapos nung nag-meet na kami, nagsama na kami, nagkaroon na kami ng rapport sa Batang Quiapo. Kinausap niya si Ipe. Sabi niya, nakachamba ka sa bata mo kasi siya mentor ko eh. Nakachamba ka ha, sabi niya. Sabi ko, hindi naman ako gagaling kung hindi kay Ipe. Iba rin naman yung Ipe. Iba rin yung ang noon, diba? Standard noon. Pagka pinapanood niya yung mga pelikula ko noon, sasabihin ni Ipe, Dindo, umover ka doon. Dindo, kulang ka ng At sinabi niya, Dindo, kunyari, ito yung suot mo. Ngayon, lalagyan mo na ng sequence yan, tsaka pelikula. Para hindi mo nasusuotin sa kabila. Kasi sinusuot mo dati. Hindi, may mga iba kasi artista na pagka sinuot nila ng kaya na hindi tumaas yung standard ng mga kontrabida because they get to wear the same clothes kasi hindi sila inaalagaan ng producer. I never knew that. Pansinin mo, ang mga bida lahat ng kwelyo ayos. Pagdating mo, paglabas ka, kontrabida, bakit? Lukot yung kwelyo. Ganun talaga. Honestly. O kaya luma yung jacket, paulit-ulit. Yes, kaya naalala ko yung mount jacket lagi diba? yun. Mount jacket lagi yung black na rubber shoes na Converse. Diba? Automatic yun eh. So sabi ko, ibahin natin. Kumbaga, kuha tayo ng sponsor na designer, na fashion designers na mag-sponsor ng damit ng mga kontrabida. Pero bago ka naging artista, ano trabaho mo nun? I used to work for Commodity Futures. It's like stock market. Kumbaga, sa stock market, pag akyat lang, doon ka kikita. Pero pagka sa Commodity Futures, kahit pagbaba, pwede mo ibenta. So on and so forth. Tapos, nagkaroon ako ng talyer. I worked with a good friend of mine for 10 years. So, ang ginawa ko, I was more on the sales. Kinakausap namin pharmaceutical companies. Lahat ng medrep, pupunta sa area namin, which is nasa Quezon City, somewhere in Mindanao Avenue. I used to live kasi UP Village. So, malapit lang yung talyer, Mindanao Avenue. So, lahat ng international pharmaceutic, local pharmaceutic, lahat ng medrep sa amin pupunta. Nagpapa-repair, nagpapa-change oil, papapalit ng gulong, tapos saka namin sisingilin. Tapos, paano ka na-discover? Yun na. Yung tatay ko naman, ang negosyo, paupahan. And then, ako rin tigasingil. So, I didn't know na ang magbabayad nung nire-rent ang kabilang bahay namin was Viva. I didn't know Kuya Ramon was the bayaw of Del Rosario. So, nung pinasingil sa akin, kasi hindi rin ako nanonood ng local noon, kaya basta sila Philip, sila Christopher, pinapanood ko. Si Kuya Ramon na sinisingil, Viva daw si Ipe yun nandun. Sabi ni Ipe, Dindo, ito ho yung resibo, sisingilin ho. Pumunta ka sa Viva. Bakit ako pupunta ng Viva? Kasi sila magbabayad nito. Balita ko, sabi ni Ipe, balita ko, sabi ng tatay mo, nag-theater ka raw. Sa school. Yeah. Kasi may mga competition, first year, second year, third year, mag-represent, tapos best actor.
doon nagbe-best actor na ako. Wow. Tapos nung college naman, ganun din. Kontrabida pa rin ang No, roles mo nun. hindi naman. Meron nang naging role ako, Kabataang Barangay, na inaano ko yung gang, hanggang napagitna ako sa away. Pero dahil sa akin, tumino yung ano, parang ganun yung story. Peacemaker. Yes. So on and so forth. Tapos college, ano din. So sabi niya, gusto mo mag-artista? Sabi ko, Kuya Ipe, kung bubulahin mo ko, yung tatay ko. Wag ako. Diba? Kasi ano lang, tigasingin lang ako eh. Diba? O punta ka sa office ng Viva. Ito address. O sige, punta ako. Sabay na kami. Pagdating doon, nag-issue siya ng 25,000. 1990. Wow, laki nun ha. 85. Hindi 85,000. 85, 86. That's a lot of 25,000. money. Yeah. Down payment. Mag-workout ka. Remember yung shape? Yun Diba? ang Mahal doon, ha? Sa ultra, mahal yun, ha? Mag-shape ka. Tapos, Naalala ko yun. I want you to learn taekwondo and get a belt. Oh my gosh. Get a belt. Oh. Get a belt, ha? Kahit Get na a yellow. belt talaga, oh. Oh, yellow lang, okay na sa akin. Sabi niya gano'n. So, aral din ako. Binayaran din yon. Tapos yung damit ko, sino yung kilala mo? May ano ako, Eddie Badeo. Remember? Si Eddie Badeo. Yes, of So, course. siya nag-design ng mga damit ko. Kilala ko kasi, a friend of mine din eh. So, siya rin nag-design ng damit ko. Kaya nung first movie ako, it was all Eddie Badeo. Anong title ng first movie? Ikasamoy puputok ko. Philip Salvador, syempre. Philip Salvador to. Tapos, naalala ko yan, ang contract ko dito was 25,000. Binayad ko ngayon sa kanya. Oh, binalik mo. Oo. Sabi ko, ito yung ano ko, yung binigay mo sa akin. Para ganda yung naman. mga damit, baka mamaya bawiin mo kasi nabili ko na. Sabi niya, hindi. Sabi niya gano'n. Pinunit niya. Sabi niya gano'n, hindi. Ayaw tanggapin. Basta ang gusto ko, pag sumikat ka, itulong mo sa iba.